Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Minabati ko po lahat na nakatune in sa atin ngayon, no? Sa AWR 89.1 FM. Hello po sa inyong lahat, at nawa po ay marami tayong matutunan this morning at may apply natin ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At ito na nga po, no, patuloy pa rin kaming nagpo-promote nitong atin pong mga libreng aklat aralin sa Biblia. Libreng-libre lamang po ito. Kung gusto nyo pong makatanggap, ay ipapadala po namin ito sa inyo. Ibigay nyo lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, sa mga hakbang sa kalusugan, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating paksang Blessed are those who trust in the Lord sa ating serye na Happiness is Medicine. Kaya wag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan. Happiness is medicine. Ang kaligayahan ay lunas sa karamdaman. Alam niyo ba po, ang happiness is hindi lang to ha-ha-ha. May mga kailangan maintindihan tayo. At yung happiness is beyond, sabi ko nga, beyond ha-ha-ha. Beyond sa paghalakhak ng malakas. At ang Bible verse natin ngayon, my favorite, sabi, Jeremiah 17:7-8, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat and worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruit. Di ba ang saya? Pagka kahit na sa gitna ng lungkot, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng magulong mundo, ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at nagtitiwala at ang pag-asa ay siya lang. Alam nyo, para tayong mga puno na nakadikit talaga sa source ng tubig, kahit tag-init, kahit tagtuyot, magpuproduce ng dahon na berde at ang ating mga prutas ay napaka masarap. Continuous ang production. Okay, so alam nyo yung depression nakapaligid sa atin ngayon eh. At maraming tao kailangang marinig itong message na to. Bakit kasi? Ito yung sinasabi nating happiness is beyond ha-ha-ha. Okay? Sabi nga, kailangan nating maintindihan lang. The moment mag-iba ang ating pananaw, mag-iiba din ang ating buong sistema. Alam nyo mga tao, talagang takot na takot sa kalungkutan, takot na takot sa problema. At ang sabi nga, depressed men are prone to fatal heart attacks. Nahandyan eh, talagang ang sakit, magkakaroon tayo ng mas mataas na risk pag tayo ay malungkot, okay? Pag tayo ay depressed. Minsan naman kasi may mga kalungkutan na talagang nagbibigay talaga ng hindi pagtulog, no? Hindi ka na makatulog sa gabi. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo, nung unang panahon, ng mga 1990s to, gumawa ako ng laughter therapy. No? I used to be with Manila Adventist Medical Center. Itong laughter therapy, yung mga pasyente namin, nilagay namin sa program ng laughter therapy. Tatawa sila, okay? Tatawa sila.
At alam nyo, ito inspired by the story of Dr. Norman Cassin. Si Dr. Norman Cassin, for a long time, no? Alam nyo, ito sobrang inflamed ang katawan, sobrang namamaga, masakit yung katawan, hindi na alam kung anong gagawin. Hindi na din alam kung paano iaayos, anong gamot ang gagawin, anong gamot ang iinumin. Wala na, surrender na yung mga amiga niya na mga doktor. Tapos nilagay siya sa laughter therapy. Okay, yung laughter therapy, patatawanin. So, gumawa sila ng mga pamamaraan, natatawa si Dr. Norman Cassin. At alam niyo ba kung anong nangyari? Ang result ng study, no? Laughter therapy study, ang result ng study, 10 minutes belly laugh, 10 minuto na talagang hahalakha ka, will produce or will give the person 2 hours deep sleep. Wow! 2 hours deep sleep, so 10 minutes belly laugh. So, ang ginawa namin, ang ginawa ko, yung mga pasyente, inilagay ko dito sa same study, no? Yung same study na yan, natatawa sila. Tapos, ang ginawa namin, 30 minutes belly laugh. So, nag-hire ako ng comedian. Tapos, pag-hire ko ng comedian, patatawanin yung mga pasyente. Okay, alam nyo, ang story niya dalawa lang na paulit-ulit pero nakakatawang storya, 'no, kung paano niya i-deliver talagang tatawa ka, kung paano niya salitain yung kwento niya na 'yan tapos ina-adjust niya sa participants, talagang hahalakha ka ng tawa. So totoo nga na yung 10 minutes belly laugh will give you 2 hours deep sleep. So yung 30 minutes na program namin, alam niyo kung anong nangyari? Ay naku, ang haba ng tulog ng mga participants. Alam niyo kung anong nangyari? Halos buong magdamag ang sarap-sarap ng tulog nila, okay. So, grabe, ang happiness is medicine and then ang laughter is medicine. Kaya ang sabi ng science, ang Mayo Clinic, ang sabi niya, optimists live longer and have higher quality of life, 'no? Kaya maging positive tayo, maging nakikita natin yung maaayos, yung magaganda. At again, sabi dito, effects of laughter on the immune system. Ang sabi, wow, ang effect ng laughter sa immune system, pwede niyang pababain ang blood pressure, pwede niyang pababain ang stress hormone natin, it will improve our muscle flexion, at it will improve our immune system. Yan ang effect ng pagtawa. Pagtawa lang, simpleng pagtawa. Pero, alam niyo ba, na itong effect ng happiness, ng laughter, sabi ko nga, yung effect ng laughter, hindi natatapos dyan. Bakit? Kasi ang nakita nila, ang effect ng laughter on the immune system, it will increase your endorphin. Ito yung happy hormones mo. Endorphins, libre siya at walang side effect. No known side effects. So, ang ibig sabihin nito, libreng tumawa. Okay? Libreng tumawa. At ito ay talagang makakabuti sa atin. At ayon doon sa pag-aaral na yon, talagang ano, talagang effective siya. Pero later on, alam niyo ba, may dumating sa punto ako na nagda-doubt ako sa program. Bakit? Kasi nakakita ako ng isang storya. Itong storya na 'to is tungkol sa isang pasyente. At itong pasyente na 'to, alam niyo kung ano? Ano siya, depressed. Okay, malungkot. At so dahil may depression, nagpunta sa isang psychiatrist. Tapos ang sabi niya sa psychiatrist, "Doctor, please help me." Tapos sabi ng doctor, "Okay, manood ka nitong show na 'to. Kasi itong show na 'to is happiness." Okay, tungkol sa happiness, it's comedy show, okay, tungkol sa clown. Yung clown diyan talagang nakakatawa, kaya manood ka niyan, sabi niya ganyan. Pero yung tao sabi niya, "Doc, hindi ubra, hindi 'to magiging effective sa akin." Tapos sabi nung doktor, "Bakit?" Kasi Doc, talagang sure na sure ko na hindi ito magiging effective sa akin. Tapos sabi again nung pasyente, "Doc, hindi ito effective," sabi niya. Kaya ang sabi niya, "Doc, hindi ito para sa akin." Okay? Hindi
ito makakatulong sa akin. And then yung doktor talagang makulit na, tas bakit? Ba't hindi makakabuti sa'yo? Ang pasyente sabi, hindi talaga dok, sure na sure ko hindi makakatulong sa akin, hindi makakabuti sa akin. At ang sabi ng doktor, bakit nga talaga? And then sabi ng pasyente, Dok, ako po yung clown doon sa show. Masaya ako in the outside, but I am crying in the inside. What? Masaya, clown, nagpapasaya, nagpapatawa, pero crying in the inside. So nag-doubt ako sa program ko. Bakit? Kasi sunod-sunod na kwento. Alam niyo si Robin Williams, 'di ba namatay malungkot? Ano pa? At itong mga movies na pinagagagawa niya like Patch Adams, no, ang sasayang mga movie, no? Pero minsan, no, nakita ko to dito sa isang post nila, ang sabi ni Robin Williams, "The tragedy of life is not death, but what dies inside while we live." So, ibig sabihin, pwede ka palang nagpapatawa, pero nalulungkot ka sa kalooban mo. Pwede bang tumatawa ka, malakas ang halakhak mo, pero umiiyak ka sa loob? Ngayon, grabe, sabi ko, teka muna, okay tumawa, it will give you 10 minutes deep sleep. Okay, 10 minutes, 10 minutes belly laugh will give you 2 hours deep sleep, sabi ni Dr. Norman Casin. Pero may mga pangyayari na tumatawa pala yung tao, pero malungkot. Okay? So later on, naghanap ako talaga ng iba pang pagkukuhaan ng happiness. Sabi ko, beyond haha pala 'to, beyond halakhak, okay? And finally, nakita ko yung isang pag-aaral at yung pag-aaral na nakita ko, alam niyo kung ano? Tungkol sa mga medical students. Yung mga medical students, nilagay sila sa isang theater. Pinanood sila ng isang palabas. Tapos, bago ginawa yon, meron silang pre-test. Ang pre-test nila, laway. Tinest yung immunoglobulin sa laway. Salivary immunoglobulin A sa laway. Tinest siya. Ito immune system natin. Tapos, pagkatapos ng panonood, tinest ulit. Tiningnan ulit kung anong nangyari sa immunoglobulin A nila sa laway. Alam nyo, nakita significant increase ng immunoglobulin A sa laway. Tapos ngayon, ito na ang talagang pinanggalingan ng immune system nila, ng kaligayahan nila. Show, hindi ito yung ordinary na basta lang nanood. Talagang tinest yung immune system. Ay, nako, ito na. Nakakatuwa. Ngayon, siguro tatanungin nyo, anong show? Robin Williams ba? O kaya Mr. Bean? O yung bang comedy show na nakakatawa talaga? Hindi. Hindi comedy show ang pinanood ng mga medical student na tumaas ang immune system nila. Tumaas ang immunoglobulin A, salivary immunoglobulin A nila. Hindi katatawanan. Alam niyo kung ano? Wow, alam niyo kung anong pinanood nila? Ang pinanood nila ay serious na palabas. It's about Mother Teresa, serving the poor, feeding the hungry, taking good care of the sick. Ibig sabihin, nakita ko na siya ngayon, yung missing link. Pwede kang tumawa ng tumawa hanggang ganun lang. Pero kung gusto mong higher meaning ng happiness, alam mo kung ano siya? Kailangang magsilbi tayo. Gawin natin yung mga ginagawa ng paglilingkod na ginawa ni Mother Teresa. Kaya siguro may mga panahon sa buhay natin na alam nyo yung minsan naglilingkod tayo o kaya sumasali sa medical outreach, nagfi-feeding, namimigay, nawawalaan tayo when it comes to material things, pero nadadagdagan ng kaligayahan. Napapagod minsan kasi nagsisilbi, naiinitan. Pero alam nyo, tumataas ang galak. So grabe, ito pala ang kailangan natin ngayon. At ito ang nakita ko. Sabi daw, di ba sabi nga ng Bible verse natin, but blessed are those who trust in the Lord. Blessed are those who trust in the Lord. Sabi nga, sabi ng isang Bible verse, sabi ng isang version, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like tree planted with the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaf
are always green, and it has no worries in a year of drought, and even it produce very delicious fruits. Okay, so again, blessed are those who trust in the Lord. Grabe. Tingnan niyo, nakita niyo? Yun pala, pagka nagta-trust ka kay Lord, confident ka, may bunga ka na gagawin, hindi lang basta 'to ha, ha, ha. Nakita niyo yung pattern? Nagtiwala sa Panginoon, may trust sa Kanya, yung pag-asa sa Kanya, tapos hindi lang tatawa, kundi magpo-produce ng delicious fruits kahit tag-init, kahit mahirap ang panahon, nakakatulong pa rin sa kapwa. And then, nakita niyo? Yung sitwasyon ni Mother Teresa, mahirap kaya yun? Imaginin mo, hindi comfortable yung lugar, no? Mahirap, taghirap yung lugar. Sure na sure ako na hindi comfortable yung kanyang tinitirahan, or kaya yung sitwasyon hindi talaga nasa maayos na lagay. Pero dahil naglilingkod, okay? At dahil, okay, dahil yung ating mga gawa ay talaga nagpo-produce ng delicious fruits, 'di ba maayos, long life siya? At ito na ha, tayo nanunood lang ng kabutihan niya. Okay? Yung mga actions ng goodness niya, tayo mismo, tumataas ang immune system. Ang challenge, gayahin natin. Okay? Kasi pag ginaya natin, I believe na talagang yun talaga ang magbibigay sa atin ng green leaves kahit tagtuyot, delicious fruits kahit taghirap. And when we do that, I hope and pray na sana tayong lahat ay talagang patuloy na makaranas ng wagas na kaligayahan. Yung pagtitiwala sa Panginoon ay magbubunga ng pagsisilbi at magbubunga ng pagmamahal sa kapwa. At yun ang meaning ng happiness. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. He gives us living water, and I thirst no more. Pero hindi lang basta pang atin, kundi ipapamahagi natin sa kapwa natin. Kasi ang true source of happiness is beyond ha-ha-ha. Ang true meaning of happiness, alam niyo kung ano? Yung bunga natin ay patuloy na nararanasan ng mga nasa kapaligiran natin, at pag yun na, tayo ay liligaya at ang mga tao sa ating kapaligiran ay liligaya din. God bless po. Thank you so much, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. So, happiness is medicine. Happiness is beyond laughter. Pero grabe po ang power din talaga ng pagtawa sa ating mga buhay. Libre lang po ito, pero ito po ay nakakabuti sa ating pagtulog, nakakabuti sa ating mga kalusugan, nakakahaba po ng buhay. Pero hindi naman po ibig sabihin ay tatawa tayong mag-isa, dahil baka naman tayo ay mapagkamalang baliw na. Ang ibig lang po sabihin nito ay maging positive po tayo sa ating mga buhay. Although hindi naman po talaga natin may iwasan ng adversities na dumating po sa atin, katulad po nung nabanggit na kanina na may mga taong masaya pero sa kaloob-looban nila sila po ay malungkot. Pero lagi po nating tatandaan, blessed are those who trust in the Lord. At tandaan po natin, ang totoong kaligayahan ay natatagpuan lamang po sa Panginoon at kapag tayo ay naglilingkod sa iba. Nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po natin mapakinggan ang ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. So you've got your heart broken too, and you're hurt so bad you don't know what to do, and you think that you're the only
has ever felt this way, but there was sure another one, another day. And he died of a broken heart. He broke for you and me. You know he loves us more than words can say, and more than we could see. His death was not from the pain he felt while hanging on the tree. No, he died of a broken heart for you and me. And it seems you've come to the end, and you're standing all alone without a friend, and you're just so sure that no one's ever heard these bad before. But there was one who heard these bad and even more. And he died of a broken heart. He broke for you and me. You know he loves us more than words can say, and more than we could see. His death was not from the pain he felt while hanging on the tree. No, he died of a broken heart. Yes, he died of a broken heart. Oh, he died because he loves you and me. His death was not from the pain he felt while hanging on the tree. No, he died of a broken heart. Yes, he died of a broken heart. Oh, he died because he loves you and me. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang atin pong paksa ngayong umaga ay Thanksgiving in Stocks and Bonds o pasasalamat sa pamamagitan ng ari-arian at kayamanan. Alam niyo po, ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga stock market investments o financial bonds. Ano po? Ito ay isang paalala na ang anumang kayamanan, ari-arian o investment na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos ay dapat gamitin sa paraang nagpaparangal sa Kanya. Ang tunay po na pasasalamat ay naipapakita sa pamamagitan ng matalinong pangangasiwa at mapagbigay na puso. Kaya naman po sa pagtalakay sa paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas sa atin ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng
mga gawa. Nanupat ang iglesia sa panahon ng gawa ay lumawak ng lumawak ang kanyang kalagayan. Hindi lamang sa Jerusalem umabot ang pangangaral ng Ebanghelyo, kundi pa naman sa iba't ibang mga lugar. Sapagkat kung saan man pupunta kaibigan, ang mga mananampalataya, kanilang pinapahayag ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Yung Kristong nabayubay sa krus at pagkatapos ngayon, kanilang binabanggit na meron tayong pag-asa sapagkat hindi patay ang Kristong ating sinasampalatayanan, kundi siya ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay. Kaibigan, mahigit sa kalahati ng aklat ng gawa ay mga karanasan ni Apostol Pablo at gayon din ang kanyang mga kasama. Sa pangyayaring ito, kaibigan, sila'y napunta sa isang panawagan na nanupat ito ay sa Pilipos. Ang tanong sa oras na ito, saan ba natin nilalagak ang ating ngayong future? Yung ating ngayong sinasabing kung meron tayong gustong ipagkaloob ngayon, saan natin ipagkakaloob? O kung tayo ay magkakaroon ngayon ng sinasabing investment, saan natin ipagkakaloob o dadalhin ang ating investment? May mga taong nag-i-invest sa stocks and bonds. Subalit kaibigan, kapag ka ang stocks and bonds ay nagkakaroon ng problema, bumababa, para bagang nakikilos masyado sa kanilang tingin, ang kanilang mga puso, sa kanilang tingin, nawawala ang kanilang salapi. Kaibigan, dalawang lingkod ng Diyos, si Apostol Pablo at gayon din si Silas, kanilang pinagkaloob ang kanilang mga sarili sa lasting investments. Walang iba kundi lubos nilang ipinasakop ang kanilang sarili sa Panginoon at gayon din, kaibigan, kanilang pinagkaloob ang kanilang mga sarili sa service patungo sa gawain ng ating Panginoon. O yung service sa kanya ngayong gawain para lumawak ang kanyang gawain at maraming mga tao ang makakaranas ng kaligtasan, kaibigan. Ang dalawang lingkod ng Diyos na ito na si Pablo at gayon din si Silas ay kanilang ipinagkaloob ang kanilang sarili sa Panginoon. Narito ang kanilang karanasan. Ang unang bahagi ng ating pag-aaral ay ganito. They were thankful for what God has done. Nanupat sila ay nagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanila. Mamaya tingnan natin, sa kabila ng kanilang kahirapan at sa kabila ng kanilang malungkot na karanasan, meron pa ring pagpapasalamat sa ating Diyos. Ano sabi ng ating Biblia dito sa Gawa 16, ating simulan ngayon sa 23. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayan mabuti. Kaibigan, tingnan natin, ano ba yung pangyayari? Bakit ang mga lingkod ng Diyos na ito ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan? Ano yung pangyayari? Ganito ang sabi ng ating Biblia. Ating simulan ngayon sa Kapitulo 16 ng Aklat ng Gawa. Ating simulan ngayon sa versikulo 16. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping babatang babae na may espiritu ng panguhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panguhula. Siya'y sumunod kay Pablo at sa amin na sumisigaw, ang mga taong ito ay mga alipin ng katastaasang Diyos at nagpapahayag sa inyo ng daan ng kaligtasan. At ginawa nila ito sa loob ng maraming araw. Ngunit nang mabagabag na si Pablo, ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu,
iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa Kanya, at ito'y lumabas ng oras ding iyon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Kaibigan, ang pangyayaring ito, samantalang sila ngayon ay tumugon sa isang panawagan sa Pilipos, merong isang batang babae na ginagamit ng mga may-ari sa kanya at siya nanguhula, pinakikinabangan nila. Meron siyang masamang espiritu. Subalit noong lumabas ang masamang espiritu sa kanya, nawala ngayon yung bisa ng kanyang panguhula, kaya ngayon nagalit yung mga may-ari sa babaeng ito. Nanupat, kinaladkad si Apostol Pablo, pinagpapalo. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa 18, at ginawa niya ito sa loob ng maraming araw, ngunit nang mabagabag na si Pablo ay lumingon siya at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa Kanya, at ito ay lumabas ng oras ding yon. Ngunit nang makita ng kanyang mga amo na wala na ang inaasahan nilang pakinabang, ay hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng mga pinuno. Nang mahiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, ang mga taong ito ay mga Hudyo at ginugulo nila ang ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang hindi ipinahintulot sa ating mga Romano na tanggapin at gawin. 22. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila'y mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbilinan ang tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Kaya nga kaibigan, yun ang pangyayari. Yung mga may-ari sa batang ito na babae, sapagkat pinakikinabangan nila, ngayon tuwang-tuwa sila, nagkakaroon sila ng salapi. Ito ay isang exploitation. May mga taong pinakikinabangan ng ibang mga tao para sa kanila ngayong sariling mga pagpapala o yung sinasabi natin na sila ay nagkakaroon ng salapi dahilan sa gawa ng ibang mga tao. At nung hindi na ngayon pinakikinabangan ng babae, gumawa sila ng sali-saling istorya ngayon at si Pablo at si Silas ay ibinilanggo. At samantalang sila ngayon ay nakabilanggo. Hindi lamang basta pinabilanggo, kundi pa naman sila ngayon ay punong-puno ng sugat ang kanilang mga katawan. At pagkatapos ngayon, hindi lamang yun, sila ibinilanggo sa kaloob-looban. At ang sabi sa atin sa versikulo 24 at 25, nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, they were thankful for what God had done. Bakit? Hindi lamang sila basta nakabilanggo sa kaloob-looban, kumbaga sa ating panahon ngayon ay Bartolina. Hindi lamang yun, merong ngayong inilagay sa kanilang mga paa na panggapos, at ang sabi sa versikulo 25, ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit na mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. 26. At biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig, agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Kaya ito ngayon ang pangyayari.
Samantalang sila ngayon ay nakabilanggo, nakabartolina sila, meron pang nilagay sa kanilang mga paa. Sa halip na sila ay magimutok, sa halip na sila ay manisi ng iba, ang mga ito ay nagkaroon pa sila ng prayer at nang sila ay meron pang praises o pasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa versikulo 25, ngunit nang naghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Para kung nakikita, kaibigan, ang mga lingkod ng Diyos na ito, punong-puno ng sugat ang kanilang mga katawan, sapagkat pinagpapalo sila. Pagkatapos ngayon, sila ay ibinilanggo sa Bartolina. At pagkatapos ngayon, meron pang nakalagay sa kanilang mga paa. Sa halip na sila'y manisi ng kung sino-sino, dahilan sa kanilang paniniwala sa Panginoon, at dahilan sa kanilang paglilingkod sa Diyos, kaibigan, sa halip na sila ngayon ay manisi ng sinuman, sila'y nagpasalamat pa. Nanalangin sila sa Diyos sapagkat nangyari ang mga ito nang dahil sa kanilang paglilingkod sa tunay na Diyos, at gayon din sila ay nagkaroon ng ganitong karanasan dahilan sa kanilang pananampalataya. Kaibigan, sa iyo bang pananampalataya? Sa iyo ba ngayong pag-practice na bilang lingkod ng Diyos, nakakaranas ka ba ng pag-uusig sa iyong paligid? Na kung minsan minamata ang mga Kristiyano, nanupat kung minsan ay pinagwiwikaan ng hindi maganda. Maging noong panahon ng Dark Ages, maraming mga Kristiyano ang pinapatay. 1,260 years, kaibigan. Nagsimula noong 538 hanggang 1798. 1,260 years, kaibigan. Ang mga ito ay nangamatay. Sa halip na sila ngayon ay manisi at sa halip na sila ngayon ay talikuran ang kanilang pananampalataya. Naging kagalakan pa nila na sila ay magkaroon ng ganong karanasan dahilan sa kanilang pag-ibig at sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, ang mga lingkod ng Diyos na ito, sila ay merong karanasan. Sila'y tumanggap ng isang panawagan na sila'y pumunta sa Pilipos. Tinanggap nila sapagkat ang merong udyok sa kanila ang banal na spirito. At kanilang naalala, kaibigan, ang ating Panginoon ayon sa aklat ng Isayas, Kapitulo 53. Ganito, kaibigan, ang kanilang naalala. Sa aklat ng Isayas 53. Kaibigan, ito ay halimbawa sa ating Panginoon. Ganito ang ating mababasa. Ating simulan sa versikulo 3. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasanang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaibigan, ito yung kanila ngayong naging pasalamat, kanilang inspirasyon tungkol sa ating Panginoon. Kung papaano ang ating Panginoon ay nabugbog ng dahil sa ating mga kasalanan, sila ngayon ay pinahirapan dahilan sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Nagbibigay ng halimbawa ang ating Panginoon upang tayo lumakad na may pananampalataya, bagamat merong mga pagsubok, merong kahirapan, subalit tayo ngayon ay manatili sa
paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pangalawang bahagi nito, they were thankful for what God has doing. Merong binabanggit si Apostol Pablo sa Pilipos. Tandaan natin ang kanilang naging karanasan ay sa Pilipos, kaibigan. Ganito ang sabi ng ating Panginoon o ng ating mababasa, sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 6. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya nga, ito yung kanilang pag-asa, kaibigan. Ang sabi, ako'y panatag sa bagay na ito. Kaya samantalang sila'y may karanasan sa Pilipos na pinagpapalo, kaibigan, ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito. At meron ngayong sinasabi pa ang ating banal na kasulatan ayon sa 16:9 ng Gawa. Samantalang papunta kami sa dakong panalanginan, sinalubong kami ng isang aliping batang babae na may espiritu ng panguhula at nagpapadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga amo sa pamamagitan ng panguhula. Kaya nga, sila ay nagpapasalamat dahilan sa ang Diyos alam nila ang nangunguna sa kanila. Alam nila na ang mga bagay na ito'y nangyari sapagkat ang Diyos ay may panukala sa kanila. Sa aklat pa rin ng Gawa, Kapitulo 16, versikulo 14, kaibigan, ganito ang ating mababasa. 16:14. Samantalang sila ngayon ay nandoon sa lugar ng Pilipos. Ito yung kanilang naging karanasan. Merong babaeng nakinig sa kanila at sa kanilang pakikinig, tinanggap ang ating Panginoon na kanyang tagapagligtas. Narito ang 14. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Kaya nga, bagamat meron silang hindi magandang karanasan, subalit kaibigan, ang pakikinig at pagtanggap sa Panginoon ng babaeng ito, kaibigan, ay nagbigay sa kanilang kasiyahan. Ang isang mangangaral kung minsan nakakaranas ng mga maraming suliranin. Kinukot siya. Subalit kapag ka nakikita na maraming mga tao ang tumatanggap sa ating Panginoon, anuman ang hirap, anuman yung pagkutya laban sa Kanya, ay hindi na iniisip sapagkat kaibigan, ang nasa puso ngayon, papaano ang mga taong nakikinig at nakinig sa Kanya ay tanggapin si Kristo na kanilang tagapagligtas. Isa pa sa pangyayari, yung batang babae na ang sabi ay possessed by the evil spirit, na wala ang evil spirit sa kanya. Kaibigan, bagamat meron silang hindi magandang karanasan, subalit ang cancellation sa kanila, merong isang babae na tumanggap kay Kristo at nabinyagan siya, hindi lamang siya, kundi pa naman ang kanyang buong sambahayan. Hindi pa ito, kaibigan, nagkaroon ngayon ng pangyayari na ang nagbabantay sa bilangguan, kaibigan, ay nung nakita niya nang abuksan ang mga pintuan, ang sabi ng ating Biblia, nang magising, versikulo 27, nang magising ang bantay ng bilangguan at makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana dahil sa pag-ahakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." At ang bantay ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Nang sila'y may labas ay sinabi niya, "Mga Ginoo,
ano ang kailangan kong gawin upang maligtas. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat at agad siyang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Sila at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya sila sa Diyos. Kaibigan, what a great experience. Na pagkatapos na sila ay nabilanggo at pagkatapos ngayon sila ay sa loob ng bilangguan, sila umawit ng papuri sa Diyos at nanalangin, nagkaroon ng malakas na lindol at pagkatapos ngayon nangabuksan ng mga pintuan ng bilangguan, akala ngayon ng jailer nakatakas sina Pablo. Sumigaw si Pablo, ang sabi niya, narito kami, hindi kami tumakas. At ang sabi ng jailer na ito sa Pilipos, what must I do to be saved? At ang sinabi ni Pablo, ikaw ay manampalataya at ikaw ay maliligtas. Nanapat pananampalataya sa Diyos, kaibigan. At dahilan sa pangyayaring ito, bagamat sila ay pinagpapalo, nabilanggo sila ngayon, bunga ng kanilang pagpunta ngayon sa Pilipos, yung isang babae, ang pangalan ay Lydia, tinanggap si Kristo, yung batang babae ay nawala sa kanya ang masamang espiritu at pagkatapos yung jailer at ang kanyang buong sambahayan, kaibigan, ay tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas. Kaibigan, anuman ang hirap kung minsan, anuman ang nararanasan na mga karanasan na hindi maganda, mawawala ang lahat ng mga ito, matatakpan na kapag ka nakikita mo ang maraming mga tao tinatanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas. Kaibigan, ang sabi ng jailer na ito, what must I do to be saved? At pagkatapos ngayon, siya nanampalataya kasama ang buong sambayan at sila ay nabinyagan. At pagkatapos ngayon sa karanasan na ito, bago umalis ngayon sa Pilipos si Pablo at gayon din si Silas, ang sabi sa versikulo 40, nang sila'y makalabas sa bilangguan, pumunta sila kay Lydia at nang makita nila ang mga kapatid ay kanilang inaliw sila pagkatapos ay umalis. Kaibigan, what a great experience. Saan mo ilalagak ang iyong future? Ang iyong pag-asa, ilagak mo sa Panginoon at ang Diyos ay pagpapalain ka. Bago tayo magtatapos, kaibigan, nais kong basahin ang sinasabi sa Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, sapagkat ang aming Diyos ay nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At bagamat kami ay nakakaranas ng mga pagsubok, pag-alipusta dahilan sa aming pananampalataya, kami po ay merong pa ring kagalakan sapagkat ang mga ito ay nararanasan dahilan sa aming paglilingkod sa aming Panginoon. At darating ang panahon sa pagparito ng aming Panginoon, kanyang dadalhin kami sa langit na bayan upang kami ay makasama namin ng aming Panginoon
kailan paman. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga pagpapala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. So ito pong ating natalakay ay tinuruan po tayo na ang lahat ng ating tinatangkilik, ang ating pera, ari-arian, negosyo o investments ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos. Bilang mabubuting katiwala, tinatawag tayong gamitin ang mga ito ng may karunungan, katapatan at pagiging mapagbigay. Ang tunay po na pasasalamat ay hindi lamang ipinahahayag sa mga salita kundi sa paraan ng ating pamamahala sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang pinakamahalagang investment po natin ay hindi lamang ang lumalago sa lupa, kundi ang namumunga para sa kaharian ng Diyos. Kapag ang ating kayamanan ay ginagamit upang maglingkod, tumulong at magbigay ng kalwalhatian sa Diyos, ang atin pong pasasalamat ay nagiging buhay na patotoo ng kanyang kabutihan. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe natin ngayong umaga, At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At tayo po ay magkita-kita po ulit bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, pumandakan siya sa lubungin.